Nagsalita na si Senator Risa Ontiveros sa isyu ng umano'y namumuong lamat sa oposisyon. Nagugat ito sa mga pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes laban kay dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 anchor Ed Lingao. Bok, close daw sina VP at Leni at VP Sara, sabi ni Trillanes. Ano reaksyon dito ni Senator Risa? Well, Jiggy, kausap namin kahapon si Senadora Ontiveros. Ang sabi niya, wala siyang nalalaman na pagkakaibigan ng dalawa. Wala siyang alam na personal. At the same time, sabi rin niya na wala siyang narinig na anumang issue na ICC na may kinalaman kay Risa, kay Leni o kay Bam na sinasabi ni Senador Trillanes. Gayunpaman, ang sabi niya, ang talagang inaasahan nilang lahat sa oposisyon ay yung next month, yung Setyembre na unang hearing ng International Criminal Court sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Yan daw ang inaasahan at inaabangan nilang lahat sa oposisyon at inaasahan din niya na yun din, doon din nakatutok ngayon si Robredo at si Aquino. Pakinggan natin ang pahayag ni Senadora Ontiveros. Hindi ko alam kung magkakaibigan sila at wala rin akong narinig kina Mayor Leni o Senator Bam na ganung pananaw nila sa isyung nabanggit. At Bok, sinabi rin ni Senator ni Trillanes na si Ontiveros ang napupusuan niyang kandidato sa pagkapangulo sa 2028. Ano ang nasabi rito ng Senadora? Ang sabi Bok ni Senador Ontiveros, unang-una, salamat daw kay Trillanes sa kanyang vote of confidence para sa kanya. Pero as far as she is concerned daw, ito'y isang malaking bagay na kailangan pang pag-usapan ng lahat ng natawag niyang tunay na oposisyon bago sumapit ang 2028. Ang sabi pa niya, the next 9 months, kailangan nilang magsama-sama, mag-usap, magkasundo at higit sa lahat mag-consolidate para bumuo ng mas malakas na plataforma at mas malakas na slate for 2028. So as far as yung tanong na kung si Senador Risa Ontiveros ba ang magiging punot dulo o magiging primary o principal sa 2028 ng oposisyon, yan po ayon kay Senador Ontiveros ay hindi pa nila napag-uusapan o napagdidesisyonan. Ito po ang kanyang soundbite. Mag-uusap pa ang oposisyon. I am asking every fellow leader sa opposition na maging bukas po ang bawat isa sa amin. Kasi kailangan naming magbuo ng pinakamalakas na slate na posible. At Bok, mukhang tila may hindi pagkakasundo ang mga tinatawag na quote-unquote dilaw. Ano bang stand dito ni Senator Risa? Okay, ito Bok ang sabi niya, as far as she is concerned, she is with the opposition at malabong-malabo na siya'y papanig sa administrasyon. Be that as it may, ang sabi rin niya, hindi naman malayo ang posibilidad na mayroong mga miyembro ng oposisyon na maaring umanib o maki-affiliate doon sa administrasyon. Lalo't napaka-tempting yan na meron kang dalawang malalaking pwersa, yung Marcos administration at yung Duterte forces. So it's very tempting to pull for some of the opposition members to get pulled in one way or the other. Pero as far as he's concerned, malino ang kanyang posisyon at tingin niya importante for the opposition na i-maintain at natawag niyang center of gravity. Ibig sabihin, in other words, parang manindigan tayo sa isang posisyon, sa isang advokasya at huwag tayong lumayo dito at sa ganung paraan mas dadami o mas lalakas sa kanilang puwersa at mas marami silang ma-attract at mas malaki raw ang kanilang magiging energy. Ito po yung kanyang soundbite. Sa opposition po talaga ako. Yun po, sa opposition po talaga. But what would you think or what would you feel if some of your colleagues in the opposition align or affiliate themselves with the Marcos administration, especially going to 2028? Well, I suppose posible na sino man sa ganitong napakahirap na politika might consider something like that at one point or another. Pero ang disposition ko talaga ay let's put forth our strongest possible alternative first. Okay, balik sa iyo, Bok. Yan ang ulat ni News 5 anchor Ed Lingao, live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.